Ako si Winter Jork, isang babaeng pinaniwalaan ng lahat na wala na sa mundong ito. Isang asawang bigla na lamang naglaho na parang bula. At isang ina na hindi man lang naalalang minsan ay nangarap bumuo ng sariling pamilya. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Bit-bit ang isang buhay sa aking sinapupunan. Ngunit walang kahit na isang alaala kung sino ako. Hindi ko alam ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Higit sa lahat, hindi ko alam kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Sa loob ng 3 taon, hinanap ko ang bawat piraso ng nakaraan ko. Akala ko mag-isa akong naghahanap ng mga sagot. Hindi ko alam na habang pilit kong binubuo ang nawala kong alaala, may isang lalaking kailanman hindi tumigil sa paghahanap sa akin. Isa siyang lieutenant. At ako ang nawawala niyang asawa. Ngunit paano nga ba ako nawala? Ano ang nangyari sa akin at bakit sa pagmulat ko ng aking mga mata, tila nabura sa puso at isipan ko ang lalaking minsang naging buong mundo ko. Kinabukasan na ang pag-alis ni Judah para sa isang delikadong misyon. Mula pa kaninang umaga, ilang ulit na itong nagtatangkang magsalita. Ngunit tila laging nauudlot ang bawat salitang gustong lumabas sa bibig nito. Habang pinagmamasdan niya ang asawang abala sa pag-aayos ng kanyang uniforme, lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib. Kung maaari lamang niyang piliin ang sarili niyang kaligayahan, kaysa sa tungkulin bilang isang sundalo, hindi niya iiwan ang buntis niyang asawa. Kahit isang segundo. Ngunit alam niyang may mga taong umaasa sa kanilang serbisyo. At may mga laban na hindi maaaring talikuran. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Winter na ang simpleng umagang yun ang magiging huling alaala nilang magkasama bilang isang buong pamilya. Han, mawawala muna ako ng 1 buwan. Alanganing panimula ni Judah. Napatigil naman si Winter sa pag-aayos ng necktie ng kanyang asawa. Bakit? Pupunta ka ba sa ibang lugar? Biglang kumirot ang puso ni Winter. Ngayon pa lamang nalulungkot na siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang takot niya sa delikadong trabaho ng kanyang asawa. Oo, Han. Kailangan kami roon dahil may nagbabantang giyera. Hindi makatingin si Winter sa kanyang asawa. Gusto niyang tumutol at pigilan ito dahil malapit na siyang manganak. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang posibilidad na baka hindi na muling makauwi si Judah kapag may nangyaring masama rito. Nang mapansin na hindi pa rin siya nagsasalita, marahan siyang niyakap ni Judah mula sa likuran. Giyera, magiging ligtas ka ba roon? Kailan ka aalis? Naiiyak ng tanong ni Winter. Humigpit ang yakap ni Judah. Bukas na ako aalis, Han. Biglaan din kasi. Pasensya ka na kung mabilis ang lahat ng nangyari. Pero pangako, magiging ligtas ako para sa inyong dalawa ni baby. Pinatakan ni Judah ng halik ang noo ni Winter. Pagkatapos ay lumuhod ito upang pantayan ang bahagyang nakaumbok nitong tiyan at sunod-sunod na pinatakan iyon ng halik. Hintayin mo rin ako, baby. Uuwi rin si Daddy. I promise. Babalik ako sa inyo. Mahina niyang bulong sa batang nasa sinapupunan ni Winter. Hindi maalis ang tingin ni Winter sa kanyang asawa habang patuloy nitong hinahalikan ang kanyang tiyan. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Marahan niyang hinaplos ang malambot nitong buhok. Napatingala naman si Judah at malambing na ngumiti sa kanya. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni baby, Han. Habang wala ako, gusto kong ingatan mo ang sarili mo. Lalo na't matatagalan ang pagbabalik ko. Huwag kang magpapapagod, ha? At huwag kang masyadong mag-alala sa akin.
Pinipigilan ni Winter ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw niyang maging hadlang sa tungkulin ng kanyang asawa bilang sundalo. Kaya pinilit niyang ngumiti at tumango. Hihintayin kita. Kaya ikaw rin, Judah. Bumalik ka sa amin ng ligtas, ha? Pangako mo sa akin yan at sa anak natin. Tuparin mo. Napangiti si Judah at marahan siyang hinalikan sa noo. Pangako yun, Han. Mahigpit silang nagyakapan. Kapwa pinipigilan ang sakit ng nalalapit nilang pansamantalang paghihiwalay. 3 linggo na ang lumipas simula nang umalis si Judah. 3 linggo nang naghihintay si Winter na makabalik ang kanyang asawa. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin siyang balita sa kung ano na ang nangyari sa kanyang asawa. Biglang humarang ang isang bodyguard sa harapan ni Winter. Bawal po talaga kayong umalis, ma'am. Mapapagalitan po kami ni sir. Mahigpit na saad ng bodyguard. Mamamasya lang naman ako sa labas, Manong. Nababagot na kasi ako rito sa bahay. Reklamo ni Winter habang naiinis na ipinapadyak ang paa sa sahig. Mariing umiling naman ang bodyguard at lalo pang hinarangan ang pinto upang hindi siya makalabas. Hindi po talaga pwede, ma'am. Sumusunod lang po kami sa utos ni sir. Matigas na saad nito habang tuwid na nakatayo sa harap ng pinto. Padabog na umupo si Winter sa sofa at masamang tiningnan ang mga bodyguard na nagbabantay sa labas ng bahay. Hindi niya alam na mahigpit na ipinag-utos ni Judah na bantayan siya ng mabuti habang wala ito. Hindi na nakipagtalo pa si Winter. Tahimik siyang naghintay ng tamang pagkakataon upang makatakas. Nang sumapit ang gabi, inaya niya ang mga bodyguard na sabay-sabay silang kumain. Kumain na kayo. Marami akong niluto para sa inyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, masaya siyang napapalakpak nang makitang nakatulog na ang mga bodyguard sa ibabaw ng mesa. Nilagyan lamang naman niya ng pampatulog ang pagkain ng mga ito. Sorry na lang ha, Judah. Mahina niyang bulong sa sarili. Talagang hindi na niya kayang manatili sa bahay. Kumakati na ang kanyang mga paa na makalabas at makalanghap ng sariwang hangin. Agad niyang kinuha ang susi ng kotse at tahimik na umalis. Sa grocery store, nagtungo si Winter upang bumili ng mga pagkaing pinaglilihian niya. Pagkatapos magbayad, bigla siyang kinausap ng cashier. Sino pong kasama niyo, ma'am? Gabi na po kasi. Wala. Nasa ibang lugar ang asawa ko kaya ako na lang ang lumabas para bumili ng makakain. Nakangiti niyang sagot habang bitbit ang kanyang mga pinamili. Nanlaki ang mga mata ng cashier. Naku ma'am, buntis pa naman po kayo. Nasaan po ba ang asawa ninyo at hinayaan kayong lumabas ng ganitong oras? Sundalo kasi yung asawa ko kaya nasa ibang lugar siya ngayon. May mission kasi sila. Hindi na nagtagal ang kanilang pag-uusap. Paglabas pa lamang ni Winter sa grocery store at habang bubuksan pa lamang niya ang pinto ng kanyang sasakyan, ay magkakasunod ang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tumakas na kayo! Sigaw iyon ng mga taong nagtatakbuhan palabas ng grocery store. Nanigas si Winter sa kanyang kinatatayuan nang makita niyang bumagsak ang isang babaeng tinamaan ng bala habang pilit na tumatakbo palayo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niyang may mga lalaking nakasuot ng itim na kasuotan at natatakpan ng itim na tela ang kanilang mga muka. Hindi niya alam kung sino ang mga ito, ngunit malinaw na armado at walang awang pumapatay. Kahit na nanginginig sa takot, agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaandar.
Ngunit hindi niya inaasahan na may itim na sasakyan ang agad na sumunod sa kanya. Lalo siyang nataranta. Wag, wag please! Wag ang baby ko! Mangiyak-ngiyak niyang sambit habang mahigpit na hawak ang manibela at walang tigil na nananalangin. Diyos ko, iligtas mo kami ng anak ko! Sa sobrang takot at pagmamadali, hindi napansin ni Winter na patungo na pala siya sa isang matarik na bangin. Napahiyaw siya nang mawalan ng kontrol ang kanyang sasakyan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Mabilis namang lumubog sa malamig na dagat ang kanyang sasakyan. Bago tuluyang mawalan ng malay, isang mukha lamang ang sumagi sa kanyang isipan. Si Judah. I'm so sorry. Nagsisi si Winter na hindi niya sinunod ang bilin ng kanyang asawa. Mas lalong nadurog ang puso niya sa pag-iisip na baka nadamay ang kanilang anak dahil sa kanyang katigasan sa ulo. Ilang araw na po siyang walang malay, Inay. Kumusta na po kaya ang batang nasa sinapupunan niya? Nag-aalalang tanong ng isang binatang may malalim na tinig. Unti-unti namang nagkamalay si Winter. Pakiramdam niya napakabigat ng kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Noong una, malabo pa ang kanyang paningin. Ngunit matapos siyang kumurap ng ilang ulit, unti-unti niyang nakita ang mga taong nasa kanyang harapan. Gising na siya, Inay! Masayang sigaw ng binata habang agad nitong tinawag ang matandang babaeng kausap ng ibang tao. Hindi maintindihan ni Winter ang nangyayari. Hindi niya kilala ang mga taong nasa kanyang paligid. Cleo, tumawag ka ng doktor! Bilisan mo! Nagmamadaling utos ang ginang. Lumapit ito kay Winter. Ayos ka lang ba, iha? May masakit pa sa'yo. Sabihin mo lang sa akin. Sino po ba kayo? Ako si Leia, iha. Ikaw naman, saan ka ba nakatira para maipaalam natin sa pamilya mo? Lalo na sa asawa mo, naligtas ka na. Ano pong pangalan ko? At asawa? Tulala siyang napatingin kay Leia. Natigilan din ang ginang. Halos madurog ang puso nito nang makitang walang kahit anong alaala ang babae tungkol sa sarili nito. Diyos ko, iha! Naiiyak na sambit ng ginang habang marahang hinahaplos ang buhok ni Winter. Iha, may natatandaan ka ba sa nangyari sa'yo? Napapikit si Winter at pilit na inalala ang lahat. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang kanyang nakaraan, tila mas lalong sumasakit ang kanyang ulo. Para bang isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang tuluyang nabura. Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam kung sino ako. Sa pagkakaalam ko, Winter Jork ang pangalan mo. Nakita ko yun sa pitaka mo. Lalo namang nagulo ang isipan ni Winter. Kalaunan, dumating na ang doktor upang suriin siya. Bigyan niyo siya ng gamot para sa kanyang pagbubuntis. Sundin lamang ninyo ang nakasulat sa reseta. Paalala ng doktor matapos siyang suriin. Tahimik lamang si Winter. Hindi pa rin siya makapaniwala na may batang nasa kanyang sinapupunan. Kaya pala malaki na ang kanyang tiyan. May dinadala siyang buhay. Unti-unti niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Sino po ang ama ng batang to? Mahina ngunit puno ng pagkalitong tanong ni Winter. Nagkatinginan naman ang mag-ina. Pasensya ka na, iha. Hindi namin kilala ang asawa mo.
Wala kaming nakitang impormasyon sa mga gamit mong naanod. Pangalan mo lamang ang nalaman namin. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Winter. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, may taong mahal na mahal niya. Ngunit hindi niya lamang maalala kung sino yun. Si Cleo ang unang nagsalita. Habang wala ka pang naaalala, sa amin ka muna tumira. Mahinahon itong saad habang pinapalakas ang loob ni Winter. Kung gusto mo, ako munang magiging katuwang mo sa pag-aalaga sa batang nasa tiyan mo. Hindi kita pababayaan. Kalaunan ay marahan siyang tumango. Maraming salamat po. Kahit na hindi niyo ako kilala, tinulungan niyo pa rin po ako at ang anak ko. Emosyonal niyang pasasalamat. Ngayong wala siyang maalala tungkol sa kanyang pagkatao, pakiramdam niya ay napakalungkot at napakadilim ng kanyang mundo. Kaya napakalaki ng pasasalamat niya sa pamilyang kumupkop sa kanya. Lumapit si Leia at mahigpit siyang niyakap. Huwag ka nang umiyak, iha. Hanggat wala ka pang naaalala o hindi ka pa nahanap ng iyong asawa, ay bukas ang bahay namin para sa'yo. Mas lalo namang napaluha si Winter. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang alaala, nakatagpo siya ng mga taong handang maging pamilya niya. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, isang lalaki rin ang desperadong hinahanap siya araw-araw. Samantala, nasa kalagitnaan pa rin ng misyon si Judah. Malapit na nilang mapabagsak ang mga teroristang bigla na lamang sumalakay sa ibang lugar. Lieutenant, the whole area is clear, sir. Rinig ni Judah sa kabilang linya ng kanyang radyo. Sabihin mo sa mga kasamahan mo. Natingnan pa ang ibang lugar. Baka may nakatakas pa. Seryosong utos ni Judah habang nakadapa sa lupa. Mahigpit niyang hawak ang kanyang baril at nakatutok ito sa harapan. Ayaw niyang magpakampante dahil anumang oras ay maaaring may sumulpot na kalaban. Yes, sir. Maagap na tugon naman ng sundalo bago binaba ang radyo. Ngunit kahit nakatutok ang isip niya sa mansyon, paulit-ulit pa ring lumilipad ang kanyang isipan kina Winter at sa anak nilang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Mahigit 2 buwan na siyang nasa misyon. Nangako pa naman siya kay Winter na 1 buwan lang siyang mawawala. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga opisyal upang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Natiyak na muna nila na wala ng kalaban sa paligid bago nagsimula ang pagpupulong. May ilan pang teroristang nakatakas. Posibleng nagtungo sila sa ibang lugar upang magtago. Seryosong saad ng kanilang general. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita ang opisyal. Lieutenant York, bumalik na kayo sa inyong lugar. May impormasyon kaming may kaguluhang naganap doon at may mga sibilyang pinagbabaril. Posibleng doon dumaan ang mga nakatakas na terorista. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinabahan si Judah. Naroon ang asawa niyang buntis. Bagamat nag-iwan siya ng mga bodyguard para bantayan si Winter, hindi pa rin siya mapakali. Kung ganun, magsasama po ako ng ilang sundalo sa pagbabalik namin. Nagbigay siya ng saludo sa general at sa iba pang opisyal bago mabilis na lumabas ng silid. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Judah kasama ang ilang sundalo sa kanilang lugar. Sa sobrang pananabik niyang makita ang kanyang asawa, hindi na niya ito nagawang tawagan. Ngunit pagsapit pa lamang niya sa kanilang bahay, agad na siyang kinutuban. Napansin niya na hindi makatingin sa kanya ang mga bodyguard. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Nasaan ang asawa ko? Madiing tanong ni Judah habang isa-isang tinitingnan ang mga gwardya. Sir, 2 buwan na pong nawawala si ma'am.
Kinakabahang sagot ng isang gwardya. Parang biglang huminto ang mundo para kay Judah. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nawawala? Paano nawala siya? Ha? Hindi ba't ipinagkatiwala ko sa inyo ang asawa ko? Anong nangyari? Sigaw niya habang ibinagsak ang dala niyang bag sa sahig. Halos mawala na siya sa katinuan. Pakiramdam niya anumang oras sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang takot at galit. Tinakasan po kami ni Ma'am, sir. Nilagyan niya po ng pampatulog yung pagkain namin, kaya nawalan po kami ng malay. Nakayukong paliwanag ng isang gwardya. Mga wala kayong silbi! Galit at nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Isa-isa niyang sinuntok ang 3 gwardya. Hindi naman na nanlaban ang mga ito. Tahimik nilang tinanggap ang galit ng kanilang lieutenant dahil alam nilang sila ang nagkulang. Mas inaalala pa nila ang nawawalang mag-ina kaysa sa kaparusahang naghihintay sa kanila. Nasaan ang mag-ina ko? Buntis ang asawa ko. Tapos 2 buwan niyo siyang hindi mahanap. Sigaw niya habang halos mawalan na ng hininga sa sobrang emosyon. Gusto na lamang niyang umiyak. Hindi niya alam kung saan magsisimulang hanapin ang kanyang asawa. Lalo siyang natatakot na baka may nangyaring masama kay Winter at sa anak nilang dinadala nito. Nakita po namin yung sasakyan ni Ma'am na lumubog sa dagat, sir. Pero hindi po namin nakita yung katawan niya. Ginawa na po namin ng lahat para mahanap siya. Pati mga investigador wala pa ring matukoy kung nasaan po siya. Nanlamig ang buong katawan ni Judah. Napasandal siya sa pinto habang unti-unting tumulo ang kaniyang mga luha. Fuck! Ang asawa ko! Ang anak ko! Halos mawalan na siya ng boses sa kakasigaw niya. Anong dagat? Saan lumubog yung sasakyan niya? Sa sobrang galit at sakit, paulit-ulit niyang pinagsuntok ang pinto. Takot namang itinuro ng gwardya ang lokasyon. Hindi na nagsayang pa ng oras si Judah. Agad niya nang pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo sa lugar. Pagdating niya roon, agad niyang nilapitan ang mga investigador na patuloy pa ring sinusuri ang sasakyan ni Winter. Anong nangyari sa asawa ko? Bakit hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya mahanap? Sigurado naman pong alam na ninyo ang nangyari, Lieutenant. Malakas po ang alon noong mga nakaraang buwan, kaya isa sa mga hinala namin ay inanod ang kanyang katawan. Nag-aalangan pang tumingin ang investigador kay Judah dahil kilala itong istrikto at mabagsik na opisyal. Napahilamos si Judah sa kanyang mukha. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kaniyang mga luha. Gawin niyo ang lahat para mahanap ang asawa ko. Buntis siya sa anak namin. Magbabahid ako ng malaki, kahit magkano. Basta mahanap niyo lang sila. Nakikiusap ako. Desperado na niyang pakiusap. Nagulat man ang investigador sa nasaksihan niyang emosyon mula sa matapang na lieutenant, tumango pa rin ito. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, Lieutenant. Gagawin po namin ng lahat para mahanap namin siya. Sa aming palagay, hindi siya nalunod sa dagat. Posible pong naanod siya at may nakatagpo sa kanya. May posibilidad pa rin na buhay pa ang inyong mag-ina. Bahagyang nabuhayan ng pag-asa si Judah. Maraming salamat. Sapat ng posibilidad na yon para hindi ako tuluyang mawalan ng pag-asa. Marahan niyang nilapitan ang sasakyan na minsan niyang binigay kay Winter bilang regalo noong unang anibersaryo ng kanilang kasal. Hinaplos niya ang wasak na pinto ng sasakyan. Hana, kung nasaan ka man ngayon, sana ligtas kayong 2 ng anak natin. Huwag kang susukuhan. Mahal, pangako, hahanapin kita hanggang sa muli kitang mayakap. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang tahimik na nananalangin. Hindi siya titigil hanggat hindi niya natatagpuan ang kanyang asawa at anak.
Makalipas ang ilang buwan, nanganak na rin si Winter. Sa mga buwang iyon, kasama niya ang bagong kinilalang pamilyang kumupkop sa kanya. "Nay, akyat lang po ako sa itaas!" Malakas niyang sabi upang marinig ng kanyang nanay Leia. "Sige anak!" Pasigaw din namang tugon ni Leia mula sa kusina. Agad naman nang umakyat si Winter sa kanyang kwarto. Nadatnan niyang binabantayan ni Cleo ang kanyang anak na ilang buwan pa lamang ang edad. Lumapit si Winter kina Cleo at sa kanyang anak na ngayon ay kalong-kalong ng binata. Marahan itong hinihili ang sanggol upang patulugin. "Ayaw matulog ni baby Gising na gising oh." Nakangiti niyang sambit habang marahang hinahaplos ang ulo ng bata. Gabi na, pero ayaw pa rin matulog ni baby. Natatawang sagot ni Cleo habang mas lalong sinisiksik sa kanyang dibdib ang sanggol. Mukhang gusto pa kasing maglaro ni baby Kahit mahina pa ang tawa ng sanggol ay pilit nitong inaabot ang mukha ni Cleo. "Matutulog ka na? Mauna ka na at ako nang bahala kay baby." Dagdag niya nang makitang humihikab na si Cleo habang hinihele pa rin ang sanggol. Agad namang umiling si Cleo at ngumiti sa kanya. Hindi naman ako inaantok, mahal ko. Sabay na nating patulugin si baby. Malambing niyang tugon. Hindi na tumutol si Winter at hinayaan na lamang ito. Alam kasi ni Winter kung gaano kagustong alagaan ni Cleo ang kanyang anak. Napangiti siya ng marahan nang halikan siya ng binata sa noo. Kahit hindi pa niya sinasagot ang panliligaw nito, ramdam niyang tapat ang pagmamahal ni Cleo sa kanilang mag-ina. "Ako naman magbubuhat sa kanya." Maingat namang iniabot ni Cleo ang sanggol sa kanya. Nang maikalong ni Winter ang bata, umupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Sumunod namang umupo si Cleo sa kanyang tabi at marahang pinaypayan silang mag-ina. Napangiti na lamang si Winter. Tinanggap siya ni Cleo at minahal, maging ang kanyang anak, itinuring nitong parang sariling dugo. Pakiramdam tuloy ni Winter, wala siyang maibibigay na sapat na kapalit sa lahat ng kabutihang nagawa sa kanya ng mag-ina. Ngunit kahit ganon, kailanman hindi pinaramdam ni Cleo na isa siyang pabigat. Sumasakit pa ba yung ulo mo? Tanong ni Cleo kaya napabalik sa realidad si Winter. Hindi na ganon masyado." Mabuti na lang nakasurvive si baby. Masaya lang ang pagbubuntis mo. Sabi ng doktor, maswerte tayong hindi ka nakunan, lalo na nung naaksidente ka. Masyado kasi itong nangamba noon sa kalagayan ni Winter at ng sanggol. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi niya pinabayaan ang anak ko at nakilala ko kayo ni Nanay Leia. Kahit na wala akong maalala, kahit nabigla at nangamba ako sa pagbubuntis ko, magaan pa rin ang loob ko kay baby at mahal na mahal ko siya. Napatitig si Winter sa kanyang anak nang makitang nakatitig ito sa kanyang muka. Napabungis-ngis siya nang muling magmulat ng mata ang sanggol na tila namamangha sa kanya. Napatingin din si Cleo sa bata. Sino kaya ang ama ng anak mo? Bigla lang sumagi sa isip ko Hindi ko maiwasang isipin. Napabaling ang tingin ni Winter sa binata. Muli siyang napaisip kahit wala siyang mahagilap na alaala sa kanyang isipan. Hanggang ngayon wala pa rin talaga akong ideya kung sino siya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kapag nakita ko siya. Wala sa sariling sagot niya. Hindi niya alam kung bakit kusa na lamang lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig. Mapait siyang napangiti kay Cleo. Hinahanap kaya niya ako? Sa tingin mo, huwag kang magsiselos ha? Biro niya na may maliit na ngiti sa labi. Napataas naman ang kilay ni Cleo at marahang kinurot ang kanyang pisngi. Hindi ako magsiselos. Sana nga bumalik na yung alaala mo. Ayokong nahihirapan ka. Pero
Paano kung wala ka pa ring maalala? At talagang hindi ka hinahanap ang asawa mo. Anong gagawin mo? Hindi ko rin alam, Cleo. Sa ngayon, ang anak ko muna ang iniisip ko. May kung anong kirot na naramdaman si Winter sa dibdib sa isiping baka hindi talaga sila hinahanap ng kaniyang asawa. Minsan, naitanong pa niya sa sarili kung baka isa lamang siyang single mother at wala naman talagang asawa. Biglang hinawakan ni Cleo ang kanyang kamay. Pero umaasa pa rin ako na ako pa rin ang pipiliin mo, Winter. Ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo at kay Baby Hunter. Alam mong mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakangiting sambit ni Cleo. Napangiti din naman si Winter at marahang hinaplos ang pisngi ng binata. Maraming salamat, Cleo. Pero gusto ko pa rin talagang makahanap ng trabaho para may pambili ako ng mga pangangailangan ni Baby Hunter. Para kahit papano naman, masuklian ko lahat ng sakripisyo niyo sa akin ni Nanay. Ayaw niya na maging pabigat sa pamilyang kumupkop sa kanya. Gusto niyang makatulong kahit kaunti. Alam niyang hindi biro ang pagpapalaki sa isang bata, kaya gusto rin niyang gumawa ng paraan. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Cleo at umiling. Winter, hindi mo kailangan magtrabaho. Huwag mo nang masyadong alalahanin pa ang mga kailangan ninyo ni Baby Hunter. May trabaho ako at kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan nyo. Napayuko si Winter at pinagmasdan ang mahimbing na sanggol na natutulog sa kanyang bisig. Pero sana, hayaan niyo akong tumulong kahit papaano rito sa bahay para mapanatag naman yung loob ko. Yun lang yung hiling ko, Cleo. Hindi mapakali si Winter kung mananatili lamang siya sa bahay na walang ginagawa. Gusto niyang kahit paano ay maging kapaki-pakinabang, lalo na para sa kanyang anak. Napabuntong hininga si Cleo bago ngumiti. Kung yun ang magpapasaya sa'yo, Winter, susuportahan kita. Makalipas ang 4 na taon, lumaki na ang anak ni Winter na si Hunter. Si Hunter ay marunong nang makapaglakad at makipaglaro sa mga batang nasa dalampasigan. Nakangiting pinagmamasdan ni Winter ang kanyang anak nang biglang sumulpot si Cleo sa kanyang tabi. Umupo si Cleo sa kanyang tabi at marahang hinalikan siya sa pisngi. Pinapanood mo na naman si Hunter? Hindi ko maiwasan eh. Hindi ko siya kamukha kaya iniisip ko na baka kamukha ni Hunter yung kanyang ama. Ang ilong at labi ko lang yung siguro na mana niya. Usal niya habang masaya pa ring nakatingin sa kanyang anak na naglalaro sa buhangin. Napansin ko nga rin yan. Kumusta na kaya yung ama ng anak ko, no? Wala sa sariling tanong niya, kaya't nabaling ang tingin ni Cleo sa kanya. 4 na taon na si Hunter, pero hindi pa rin siya hinahanap ng kanyang ama. At 4 na taon ka ring naninirahan na sa amin. Sinubukan ko namang hanapin ang ama ni Hunter, pero baka malayo ang tirahan niyo noon. Nararamdaman kong malapit na akong makaalala dahil minsan dumadalaw sa isipan ko at panaginip ang asawa ko. Hindi man malinaw ang kanyang muka sa isipan ko, ramdam kong siya yung asawa ko. Napakurap ang mga mata ni Winter. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Alam mo namang curious pa rin ako kung single mother ba talaga ako o hiwalay na ako sa kanya. Alam mong mahal kita. Dugtong bigla ni Winter na ikinangiti naman ni Cleo. Bahagyang gumaan ang dibdib ng lalaki sa narinig. Ngunit alam niyang maaaring magbago ang lahat kapag tuluyan nang bumalik ang alaala ni Winter. Alam kong mahal mo ako. Natatakot lang siguro ako dahil alam kong darating ang araw na hahanapin din ni Hunter ang tunay niyang ama. Hindi maiwasan ni Cleo na mangamba sa tuwing naiisip iyon. Mahal na mahal ni Cleo ang mag-ina. Hindi naman kasi mahirap na magustuhan si Winter dahil mabait ito at nakikita niyang mahal na mahal nito ang anak.
Kahit posibleng may asawa na si Winter at nagmamahalan ang dalawa, hindi pa rin mapigilan ni Cleo na umibig rito kahit alam niyang mali yun. Gusto ni Cleo na maging makasarili at suluhin ang mag-ina, ngunit hindi kaya ng kanyang konsensya. Kaya naman, kung darating man ang ama ni Hunter, handa siyang magparaya kung yun ang magpapasaya kay Winter at sa bata. Napanguso si Winter. Pinapaiyak mo ba ako? Bakit parang mawawala ako sa'yo kung makapagsalita ka ng ganyan, ha? Nag-aalalang tanong ni Winter at marahang hinampas ang dibdib ni Cleo. Napangisi lamang ang binata. Sinasabi ko lang ang nasa isip ko, mahal. Agad namang nagpaalam si Cleo na babalik na ito sa trabaho. Hinayaan naman ito ni Winter na may nguso sa labi. Bago tuluyang umalis si Cleo, muli nitong ginulo ang buhok ni Winter at ngumiti rin ito. Kalaunan, tinawag din ni Winter ang kanyang anak na hanggang ngayon naglalaro pa rin sa tabi ng dagat. Anak, mamaya na yan at kakain na tayo. Malakas niyang tawag kay Hunter. Napatigil naman ang anak niya sa pagkikipaglaro. Kinausap muna nito ang mga kalaro bago patalon-talon na lumapit sa kanyang ina. Ulam po, Mama. Tanong ng batang si Hunter pagkalapit nito kay Winter. Ngumiti naman si Winter sa kanyang anak at hinawakan ang maliit nitong kamay. Ang paborito mong sinigang na baboy, anak. Ikinatuwa naman ng batang si Hunter ang nalaman. Wow! Yummy! Sabik na hiyaw ng bata na ikinabungis-ngis naman ni Winter. Pagkarating sa hapagkainan ay kaagad na inasikaso ni Winter ang kanyang anak. Nilagyan niya ng pagkain ang plato ni Hunter bago umupo sa tabi ng bata. Anak, doon ka muna maglaro sa bahay ng kalaro mo, ha? Mamamalengke kasi si Mama para sa uulamin natin mamayang gabi. Tumangu-tangu naman si Hunter habang walang tigil sa pagsubo ng pagkain. Pansin ni Winter na mahilig sa sabaw ang kanyang anak, kaya naman naisip niyang masarapan pa ang timpla ng lulutuin niya mamayang gabi. Big boy na po si Hunter, Mama! Pagmamalaki ni Hunter na ikinataas ng 2 kilay ni Winter. Minsan talaga ay naaaliw si Winter sa kanyang anak. Kahit mahilig itong maglaro, seryoso naman ito minsan sa ibang bagay. Hindi niya alam kung saan ba ito nagmana. Huwag kang lalabas, ha, at pupunta sa kung saan-saan. Uuwi agad si Mama, Napaangat ang tingin ni Hunter sa kanya. Alam ko po, Ma. Di po ako magiging pasaway. Pagmamalaki pa nito, kaya't natatawa na naman si Winter sa mga salitang lumalabas sa bibig ng anak. Yes, big boy ka na at hindi na pasaway dapat si Baby Hunter. Di nga po ako baby, Mama. Kahit na anak, ilang taon ka pa lang, kaya baby ka muna ni Mama ngayon, Malambing niyang tugon. Kiniskis pa niya ang kanyang ilong sa ilong din ni Hunter. Napahagik-gik naman ang bata sa kanilang ginawa, kaya naman hindi nawala ang ngiti ni Winter. Balik ka po, Mama! Malakas na sambit ng kanyang anak matapos maihatid ni Winter ang kanyang anak sa bahay ng kalaro nito. Kumaway siya sa bata nang saktong nakaparada ang tricycle sa kanyang harapan. Nang makitang nakapasok na ang kanyang anak, saka siya sumakay sa tricycle. Bili na po kayo ng gulay! Ma'am, bili na kayo! Malakas na sambit ng mga tendera nang makarating si Winter sa palengke. Dala ang basket na naglalaman ng manok at ibang sangkap. Lumapit si Winter sa tindahan ng mga gulay. Magkano po ang carrots, ate? Tanong ni Winter sa tendera na tingin niya ay hindi nalalayo sa kanyang edad. 40 po ang 1 kilo, ma'am. Kalahati lamang sa akin, ate. Tugon naman niya matapos makita ang perang nasa kanyang kamay. 100 na lamang ang natitira, kaya kailangan niyang magtipid. Tumango naman ang tendera at agad nang kinilo ang piniling carrots ni Winter, saka ipinulupot sa plastic.
Binayaran niya kaagad ang tindera bago siya nito sinuklian. Thank you po, ma'am. Magiliw namang pasasalamat ng tindera na kinangiti na lamang ni Winter. Dahan-dahan ang kanyang paglalakad habang binibilang ang perang nasa kanyang palad at iniisip kung ilan ang nagastos niya sa pamamalengke. Ngunit napakunot ang noo ni Winter nang marinig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Nagulat lamang ako kanina na may nagbabantay ng mga sundalo sa paligid. Parang may hinahanap sila. Siguradong sa ibang lugar galing yung mga yun. Saad ng babaeng nakasalubong ni Winter. Napatigil siya at napatingin sa paligid. Totoo nga ang sinasabi ng babae. Sa hindi kalayuan, may mga sundalong nakabantay sa unahan ng public market. Ang iba ay naglalakad sa bawat tindahan upang magtanong. Baka may kriminal na nakakalat kaya sila nandito. Mukha namang walang gagawing masama ang mga sundalo sa lugar natin. Tugon naman ng kasama ng babae. Iyon din ang iniisip ni Winter. Inalis niya ang kanyang atensyon sa mga sundalo at lumiko ng daan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may nabunggo siyang isang sundalo. Napatili si Winter nang muntik siyang mawalan ng balanse, ngunit agad siyang sinalo ng lalaking nakabunggo sa kanya. Nahulog tuloy ang ilan sa kanyang mga pinamili mula sa basket. Pasensya na po, sir. Hindi po ako tumitingin sa daan. Sorry po talaga. Mabilis niyang sambit habang nagmamadali siyang yumuko bago pinulot ang mga gulay na nahulog sa lupa. Biglang natigilan ang lalaking sundalo. Nanginginig ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Tila hindi makapaniwala na nasa harapan niya ang babaeng ilang taon niyang hinanap. Winter, Han. Halos pabulong niyang sambit. Gulat namang napaangat si Winter ng tingin sa lalaking sundalo. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita ang mukha nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kung anong humihila sa kanyang puso. Agad siyang napatayo at hinarap ang lalaki na mukhang hindi pa rin makapaniwalang nakikita siya. Kilala mo ako? Sino ka po? At bakit mo alam ang pangalan ko? Halo-halo ang nararamdaman ni Winter sa puntong yun dahil mukhang makikilala na niya ang kaniyang buong pagkatao. Samantalang si Judah, halos mawalan na ng lakas sa sobrang saya at pananabik. Sa wakas buhay ang kanyang asawa. Ngunit kasabay ng saya ay ang matinding sakit ng mapagtanto niyang hindi na siya nito kilala. Ngunit nagulat na lamang si Winter nang yakapin siya ng mahigpit ng lalaking sundalo. Sobrang higpit ng yakap nito na tila sabik na sabik itong mayakap siya. Nanindig ang mga balahibo ni Winter at hindi alam ang gagawin. Nalilito siya kung bakit ganito ang naging reaksyon at kilos ng lalaki sa kanya. Sir, bitawan niyo po ako. Nahihiya niyang sambit habang nakakunot ang noo sa pagkalito. Pilit mang tinutulak ni Winter ang lalaki, hindi pa rin lumuluwag ang yakap nito sa kanya. Ikaw nga, Winter. Sa wakas, nahanap na rin kita. Asawa ko. Maluhaluhang sambit ng lalaking sundalo na may bahid ng pagkasabik sa boses nito. Natigilan si Winter nang marinig ang sinabi ng lalaki. Kahit tuluyan na siyang binitawan ng lalaki sa pagkakayakap, tila hindi siya makagalaw at walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakatitig lamang siya rito, naluluhang nakatingin lamang sa kanya din ang lalaki. Puno ng pag-aalala at pagkasabik ang mga mata nito na parabang matagal nitong ipinagdasal ang muli nilang pagkikita. Hindi tuloy maiwasan ni Winter na maniwala sa lalaki. Hindi mo ba alam na hinanap kita sa napakaraming lugar? Hindi ko inaasahan na makikita kita rito, Winter. Bakit hindi ka nagbalik sa akin sa buong 4 na taon na nawalay ka sa akin?
Kita ni Winter na halo-halong emosyon ang bumalatay sa mukha ng sundalo. Mas lalong nakumbinsi si Winter na may kaugnayan siya sa lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Pasensya na po, sir. Kaano-ano ba kita? Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Winter na may taong nakakilala sa kanya rito. Napakunot noon na lang din ang lalaking nagngangalang si Judah. Halos umurong ang luha nito sa naging tugon ni Winter. Bakit mo naman yan naitanong, Winter? Asawa mo ako. Nalilitong sagot ni Judah. Halos magsalubong na ang kilay. Hindi na nakapalag si Winter nang hinila siya ng lalaki para muli siyang yakapin. Ano pang nangyari sa'yo sa 4 na taon? At nagkaganyan ka na? Hindi mo na ba ako gustong makita? Pumiyok at naging desperado si Judah nang tanungin nito si Winter. Ngunit kaagad itong humiwalay sa kanya na tila may naalala. Han, ang anak natin. Kumusta na? Sabihin mo sa akin kung naging maayos kayong dalawa. Napayuko si Judah habang hawak pa rin ang kamay ni Winter. Please, Winter, magsalita ka naman. Ilang taon kitang hinahanap. Namimiss ko na kayong dalawa. Doon pa lamang, agad nang naniwala si Winter na asawa nga niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Kahit ang pagyakap at amoy ng lalaki, tila pamilyar sa kanya. Tuluyan nang napaluha si Winter. Sa tinagal ng panahon, sa wakas, tuluyan na niyang nahanap ang kanyang asawa. Noong umpisa, hindi alam ni Winter kung saan mag-uumpisa para hanapin ang asawa na hindi man lang niya maalala. Ngunit hindi na kailangan ni Winter na mangamba dahil nandito na sa kanyang harapan ang ama ng anak niyang si Hunter. Nandito na ako, Han. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Pinupunasan nito ang mga luha sa pisngi ng asawa. Hindi ako magagalit kung bakit mo ako hindi binalikan. Handa kitang pakinggan sa rason mo. Alam kong hindi mo ginusto ang nangyari sa'yo. Nasaan na bang anak natin, Winter? Pinunasan muna ni Winter ang natitirang luha sa kanyang mga mata bago seryosong hinawakan ang kamay ng lalaki. Totoo ngang ikaw ang asawa ko. Matagal na kitang hinanap. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula eh. Sinubukan ko sa loob ng 4 na taon yun. Kahit wala akong ideya kung sino ang pamilya ko o kung sino ang asawa ko. Napakunot noon naman ang lalaki dahil sa pagkalito. Hindi pa magawang ibuka ni Judah ang kanyang bibig at nakatitig lamang ng matagal sa mukha ni Winter. Namutawi ang kaunting katahimikan sa pagitan nila. May mga tao rin na nakapansin sa kanila. May ibang tao na walang pakialam, samantalang ang iba ay nagtataka kung bakit may kausap si Winter na sundalo. Masyado ring malapit ang katawan ng dalawa, kaya't nagsimula na namang magbulungan ang ilang osisero sa paligid. Anong ibig mong sabihin, Han? Tanong ng lalaki matapos ang ilang minutong katahimikan. Tanong niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Marahang napangiti si Winter sa lalaki. Hindi ka man maniniwala. Nagkaroon ako ng amnesia, kaya hindi kita mahanap-hanap. Hindi ko alam ang mukha ng asawa ko. At kung tinatanong mo kung nasaan man ang anak natin, naroon siya, nakikipaglaro sa kapitbahay. Hindi batid ni Winter kung bakit siya nakaramdam ng pagkasabik at tila gusto niyang yakapin pa muli ang lalaki. Sobrang pamilyar ng nararamdaman niya rito at doon pa lamang ramdam na niyang totoo ang sinasabi nito. Alam din nito ang kanyang pangalan. Inaasahan na ni Winter na magugulat ang lalaki. Hindi makapaniwalang hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Winter. Nahihiya tuloy ang babae dahil marami nang napapatingin sa kanila. Amnesia? Totoo ba yan? Bulalas ng lalaki na tila hindi kayang tanggapin ang sinapit niya. Para bang umaasang nagbibiro lamang si Winter. Nangingilid ang luha sa sulok ng mga mata ng lalaki habang hinahaplos pa rin nito ang pisngi ni Winter.
Sa mga mata lamang ni Winter, batid kaagad ng lalaki na hindi siya nagsisinungaling. Buhay ang anak natin. Tila ba nakahinga ng maluwag si Judah. Masela ng pagbubuntis mo. Kaya natatakot ako na baka tuluyan na kayong nawala sa akin. Pinunasan nito ang sariling mga luha, saka muling yumakap kay Winter. Hindi rin tuloy maiwasang mapaiyak ng babae. Kahit nag-aalangan, sinuklian niya ng yakap ang lalaki na ngayon ay umiiyak na rin sa kanyang balikat. Hindi makapaniwala si Winter na ganito ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Unang tingin kasi ni Winter sa lalaki, tila galit ito sa mundo. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, naglaho yun at napalitan ng matinding pananabik at pagmamahal sa mga mata nito. Bakit pala maraming sundalo rito? Bigla niyang tanong habang naglalakad na sila ni Judah. Mahigit 1 oras na silang magkasama. Nagpakilala rin ang lalaki kay Winter kaya nalaman niya ang pangalan nito. Dala rin niya ang apelyido ng lalaki kaya ngayon pa lamang nababahala na si Winter. Sa 4 na taon na nawalan siya ng alaala, nagkaroon din siya ng pagtingin kay Cleo, ang lalaking nagpakatatay sa kanyang anak. Ang lalaking minahal siya kahit walang kasiguraduhan sa magiging kinabukasan nila. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng matinding guilt sa tuwing naiisip niya ang lalaki. Tumaas ang balahibo ni Winter nang hawakan bigla ni Judah ang kanyang kamay para pagsiklupin ang mga ito. Napatitig tuloy siya sa mukha nito. Hinahanap ko kayo, Winter. Sagot niya habang nakatitig din kay Winter. Naalala tuloy ni Judah ang mga panahong hindi siya makatulog sa kanilang bahay dahil wala sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Araw-araw umiiyak siya sa kalungkutan at nag-aalala rin sa kanilang anak. Kamusta ka? Noong malaman mong nawawala ako, kami ng anak mo. Wala siyang maalala kaya parang bumalik sila sa umpisa. Miserable ang buhay ko. Dahil wala ang mag-ina ko. Pakiramdam ko, nag-iisa lamang ako sa bahay. Parang wala nang silbi ang buhay ko. Sa tuwing iniisip ko na wala nang asawa at anak ko. Malungkot niyang sagot. Hindi niya inaalis ang titig kay Winter. Hindi matanggap ni Judah na patay na ang kanyang asawa kasama ang kanilang anak. Kaya muntik na niyang kalabanin ang mga taong nagsasabi na patay na ang kanyang mag-ina. Ilang taon na ang nakalipas ngunit wala pa rin siyang ideya kung nasaan ang kanyang mag-ina. Ngayong nakita na niya si Winter, parang ayaw na niyang magising kung panaginip lamang ang lahat ng ito. Takot siyang baka sa isang iglap, mawala na naman ito sa kanyang harapan. Mahigpit na hinawakan ni Winter ang kamay nito. Namuo ang takot sa kanyang dibdib nang marinig ang huling sinabi ni Judah. Huwag ka nang malulungkot pa dahil nandito na ako, okay? Nandito pa kami ng anak mo. Huwag mong sabihin yan. Huminto sila sa harapan ng dalampasigan. Hindi na namalayan ni Winter na kanina pa sila nag-uusap ni Judah. Ikinuwento niya kung paano siya nakarating doon at naniwala naman ang lalaki. Mas lalo pang naniwala si Winter na asawa niya nga ito. Napatunayan ito ni Judah dahil nakita niya ang larawan nilang mag-asawa sa wallet nito. Sa sobrang titig ni Winter, hindi niya namalayang sobrang lapit na niya kay Judah. Hindi alam ni Winter kung ano ang gagawin, ngunit nagulat din siya nang maramdaman ang paghalik ni Judah sa kanyang noo. Dahan-dahanin muna natin ang lahat. Kahit gusto kitang mahagkan, ayoko namang biglayin ka. Saad ni Judah habang nakalapat pa rin ang labi niya sa noo ni Winter. Hindi makagalaw si Winter, tila ba huminto ang kanilang oras sa puntong yun. Gayunpaman, sinuklian pa rin ni Winter ng yakap si Judah. Ilang minuto silang magkayakap at pinapakiramdaman ang bawat isa bago sila tumungo sa tinitirahan ni Winter.
Dito ako nakatira sa loob ng 4 na taon kasama ang anak natin. Nakangiti niyang sambit nang nasa harapan na sila ng maliit na bahay na gawa sa kawayan. Tiningnan naman ni Judah ang kabuuan ng bahay. Nag-alala tuloy siya na baka naghihirap ang kanyang mag-ina dahil halatang kapos din sa buhay ang kumupkop sa kanila. Kumakain ba kayo ng maayos ng anak natin? Tinatrato ba nila kayo ng maayos? Huwag kang mag-alala. Hindi nila kami pinabayaan. Kahit noong nanganak ako, sila ang nag-asikaso sa akin. Nakangiting sambit ni Winter kaya kahit papaano napanatag ang kalooban ni Judah. Agad na hinila siya ni Winter papasok sa maliit na bahay. Nasasabik na si Judah na makita ang kanilang anak. Gusto na niyang iuwi ang mag-ina sa kanilang bahay. "Nanay! Nandito na po ako!" Malakas niyang sambit habang pareho silang nakatayo sa sala. Hinarap muna ni Winter si Judah. "Maupo ka muna pala. Tatawagin ko rin yung anak natin mamaya sa kapitbahay." Leia anak, anong meron? Tanong ni Leia habang lumalabas mula sa kusina. Ngunit natigilan siya nang makitang may kasamang lalaking sundalo si Winter. "Nanay," anya at nakangiting sinalubong ang tinuturing niyang nanay na si Leia. Nang lumapit ito sa kanya, napansin ni Winter na hindi inaalis ni Leia ang tingin kay Judah. Napatayo tuloy si Judah at yumukod sa harapan ng ginang. Ako nga po pala si Judah York. Asawa ko po si Winter. Nagilang taon na pong nawawala. Nakayukod pa rin pakilala ni Judah. Nagulat naman si Leia at nanlalaki ang kanyang mga matang tiningnan si Winter. Nakangiti namang tumango si Winter. "Unexpected po ang nangyari, Nay. Nahanap niya po ako sa palengke." Pagpapaliwanag ni Winter sa tinuturing niyang ina na si Leia. Nakanganga naman ang bibig ni Leia bago ngumiti sa lalaking asawa ni Winter. Hindi pa rin ako makapaniwalang mahahanap ka niya, Winter. At saka, sundalo pala ang asawa mo. Inaasahan kong mayaman ang asawa mo. Pero hindi ko inaasahan na sundalo pala. Kahit nga ako rin po eh. Nasaan nga po pala si Cleo? Mamaya-maya ay narito na yon. Nangangahoy lamang yon sa kagubatan. Kinausap tuloy ni Nanay Leia si Judah at si Winter naman ay nakikinig lamang sa kanilang pinag-uusapan. Pansin ni Winter, paminsan-minsan binabalingan siya ng tingin ng lalaki at tila ayaw pa rin nitong maniwalang muli na siyang nasa harapan nito. Mama! Sigaw ng batang si Hunter habang tumatakbo na pumasok sa bahay. Napatigil tuloy sila sa pag-uusap nang biglang pumasok ang kanilang anak. Agad na sinalubong ni Winter ng yakap si Hunter nang lumapit ito sa kanya. "Bakit tumatakbo ka ha? Tingnan mo na mamawis na yung likod mo." Hinihingal pa ang batang si Hunter pero hindi nawala ang ngiti niya sa labi. "May sundalo sa labas, Mama. Sabi ng kaibigan ko baka kunin kami kaya natakot ako. Kaya tumakbo agad si Hunter pauwi sa bahay." Nakangusong bulalas ng kanyang anak habang mahigpit na nakayakap sa kanya na parabang takot na kunin ng kung sino. Napatingin si Judah sa batang mahigpit na nakayakap kay Winter. Hindi niya mapigilang mamasa ang mga mata habang pinagmamasdan ang anak na 4 na taon niyang hinanap. Sa wakas, buo na muli ang pamilyang matagal niyang ipinagdasal. Natatawang ginulo ni Winter ang buhok ng kanyang anak. Napatingin din si Winter sa pwesto ni Judah at nakitang naninigas itong nakaupo sa kanyang harapan. Napalunok si Judah nang makita sa malapitan ang kanyang anak. Halo-halo ang nararamdaman niya sa puntong yun. Parang pangarap lamang ang makita ang kanyang anak sa bisig ng kanyang asawa. Hindi niya namalayang nanginginig na rin pala ang kanyang mga kamay sa sobrang pananabik. "Baby, may gusto pala akong ipakilala sa'yo.
Tahimik lamang si Leia na lumabas bago mahinang nagpaalam sa kanila. Mukhang naisip nitong bigyan sila ng privacy. Mas lalong kinakabahan si Judah sa maaring maging reaksyon ng kaniyang anak. Baka matakot din ito sa katulad niyang sundalo. Sino po, Mama? Napapikit sandali si Judah nang marinig ang boses ng kanyang anak. Nagkatinginan sina Judah at Winter. Ninitian ni Winter si Judah kaya marahan ding napangiti ang lalaki. Di ba sabi ko, hahanapin ko ang papa mo? Nandito na siya, anak. Hinahanap niya na tayo. Napayuko sandali si Judah at mangiyak-ngiyak na tiningnan ang kanyang anak. Tulala naman ang batang si Hunter. Tila hindi rin makapaniwalang nasa harapan niya ngayon ang kanyang ama. Papa? Siya si Papa ko? Sundalo si Papa? May pagkamangha at pagkalitong sambit ng batang si Hunter habang palipat-lipat ang tingin sa kanyang ina at kay Judah. Oo anak, siya si papa mo. Huwag kang matakot dahil mahal ka ng papa mo at miss ka na rin niya. Halos mangiyak-ngiyak niyang tugon sa anak at may nakatakas na luha sa gilid ng kanyang mga mata. Muling napatingin ng mabuti ang batang si Hunter sa kanyang ama. Dahan-dahan itong lumapit kay Judah. Hindi na napigilan ni Judah na buhatin kaagad ang katawan ng anak at saka ito binigyan ng isang mahigpit na yakap. Papa! Papa ko! Rinig ni Judah ang garalgal na boses ng kanyang anak na tila nagsisimula ng umiyak. Maluhaluhang napangiti si Judah at hinaplos ang buhok ng anak niya habang paulit-ulit na hinahalikan ang noo nito. Nandito na si Papa, baby. Ang laki-laki na ng baby ko. Umiiyak niyang sambit habang pikit matang niyayakap ng mahigpit ang bata. Papa! Bakit ngayon ka lang? Hinahanap ka ni Mama. Big boy na si Hunter pero baby pa lang ako. Wala ka na sa tabi namin. Umiyak na rin tuloy si Winter nang masaksihan ang ganitong tagpo. Hindi niya inaasahan na darating ang panahong ito. Akala niya matatagalan pa bago niya mahanap ang ama ng kanyang anak. Sorry na, baby ko. Sorry. Sorry dahil hindi kayo agad nahanap ni Papa. Sorry. Papa ko! Paulit-ulit na sambit ni Hunter habang mahigpit na nakayakap sa leeg ni Judah. Paulit-ulit namang humihingi ng tawad si Judah sa bata sa lahat ng mga panahong nawala siya sa buhay nito. Pinunasan ni Winter ang kanyang mga luha at tumayo na rin upang lapitan ang mag-ama. Puno ng pananabik at pagmamahal ang mga mata ng lalaki nang tingnan siya nito. Inilahad nito ang isang kamay sa harapan ni Winter. Honey, lumapit ka rito. Gusto ko kayong mayakap na dalawa. Hindi nagdalawang isip si Winter na lumapit sa lalaki. Kaagad ding dinapuan ng antok si Hunter matapos ang ilang minutong pag-iyak at pagpapatahan. Salamat dahil ligtas kayong dalawa ng anak natin. Salamat din at binigay mo sa akin ang pamilya na matagal ko nang pinagdarasal. Pagsapit ng gabi. Namalagi pa rin si Judah sa tinitirahan ng kanyang mag-ina. Hindi niya binitawan ang kanyang anak hanggang sa maingat niya itong inihiga sa kama. Hindi rin siya umalis sa tabi nito. Napapangiti na lamang si Winter nang silipin niya ang mag-ama na magkatabing natutulog sa higaan. Kaagad ding bumaba si Winter upang ayusin ang mga pagkaing pinamili ni Judah. Nakita niya kanina na habang buhat ni Judah ang anak nila, may inutusan itong sundalo na bigla na lamang sumulpot. Winter, Napatingin si Winter sa pintuan nang marinig ang boses ni Cleo. Agad naman siyang nilapitan nito.
Nandito ka pala, Cleo. Kanina pa kita hinihintay. May sasabihin sana ako sa'yo. Nagtaka naman si Cleo sa reaksyon ni Winter. Pagkapasok pa lamang nito sa bahay, napansin agad nito ang mga groceries na nakalatag sa lamesa. Nagtrabaho ka ba kanina? Bakit ang dami mong pinamili? Hinawakan ni Cleo ang pulsuhan ni Winter para sana yakapin ito. Magsasalita pa lamang si Winter nang biglang sumulpot si Judah sa kanyang tabi. Bahagyang nagulat sina Cleo at Winter nang hilain siya ni Judah at ilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Para bang agad siya nitong binabakuran. Han, Seryosong nakipagtitigan si Judah kay Cleo. Hinila pa nito si Winter upang mapabitaw si Cleo sa pagkakahawak. Winter, sino siya? Nakakunot noong tanong ni Cleo. Bumaba pa ang tingin nito sa balikat ni Winter kung saan nakadantay ang kamay ng lalaki na hindi niya kilala. Nahihiya at nakokonsensya si Winter dahil nasasaksihan ni Cleo ang pagiging malapit nila ni Judah. Napakagat siya sa sariling labi nang makitang nagsusukatan ng tingin ang dalawang lalaking naging mahalaga sa buhay niya. Ngayong nasa harapan na niya ang kanyang asawa at muli silang nagkita, alam niyang kailangan na niyang harapin ang katotohanan. Nga pala Cleo, si Judah, ang asawa ko. Duda na si Cleo na konektado ang lalaki na nasa harapan niya kay Winter. Hindi lamang niya napaghandaan ang mismong araw na makakaharap niya ang tunay nitong asawa. Kaya naman pala ganito sila kalapit sa isa't isa. Sa isip ni Cleo, muli siyang nakaramdam ng matinding pangamba ngayong dumating na ang araw na matagal niyang kinatakutan. Ikaw palang asawa ni Winter. Yun lamang ang tanging lumabas sa bibig ni Cleo matapos tingnan ang seryosong mukha ni Judah. Hindi pa nakasagot si Winter, agad nang sumabat si Judah. Asawa ko nga siya at meron kaming anak. Anak namin si Hunter. Ikaw, sino ka sa buhay ni Winter? Seryosong tanong niya. Hindi agad nakapagsalita si Cleo dahil ramdam niya na nagsiselos ang lalaking nasa kanyang harapan. Judah, saway niya sa asawa nang makitang mariin ang titig niya kay Cleo. Anak siya ni Nanay Leia. Siya rin ang tumulong sa pag-aalaga noon sa anak natin. At saka may sasabihin sana ako tungkol sa amin. Agad na pinatigil ni Cleo si Winter sa pagsasalita. Makakaasa ka. Magkaibigan kaming dalawa ni Winter. Mabilis na sabat ni Cleo. Gulat namang napabaling ang tingin ni Winter kay Cleo. Para bang hindi niya inaasahan na yon ang sasabihin nito. Pilit na itinago ni Cleo ang lahat ng nararamdaman niya. Ang mga pangarap, ang panandali, ang saya, at ang pag-asang minsan niyang iningatan. Noon pa man, alam niyang hindi sila maaaring magkatuluyan ni Winter. Kahit masakit para kay Cleo na tila isang panaginip lamang ang lahat, nang meron sila ni Winter, kailangan niya yung tanggapin. Dahil alam niyang ang taong tunay na karapat-dapat sa tabi ni Winter ay ang lalaking legal na pinakasalan nito. Napatingin si Judah kay Winter. Kahit papano, nabawasan ang pagkakasalubong ng kanyang kilay. Humigpit ang hawak niya sa bewang ng babae bago muling tumingin kay Cleo. Kung ganon, nagpapasalamat ako na hindi mo pinabayaan ang mag-ina ko. Matagal ko silang hinanap. Ngayong nakilala ko na kung sinong kumupkop sa mag-ina ko, napanatag na ang loob ko. Seryosong pahayag niya, ngunit bakas ang sensiridad sa kanyang boses. Wala yun. Parang anak ko na rin si Hunter. At saka, masaya rin kaming dumating sila sa munting bahay namin. Nakahinga tuloy ng maluwag si Winter nang makitang pumasok na si Judah sa kwarto kung saan natutulog si Hunter para magpahinga. Akala niya kung anong gagawin ni Judah kay Cleo, kaya medyo kinakabahan din siya. Ngunit ilang sandali lamang, napansin niyang
hindi na rin sumunod si Cleo sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang lumabas at nadatnang nakatayo ang lalaki sa ilalim ng puno sa bakuran. Tahimik lamang itong nakatanaw sa kalangitan. Cleo. Mahina niyang tawag. Napangiti naman si Cleo, ngunit halatang pilit lamang yon. Hindi nito magawang salubungin ang mga mata ni Winter. Mukhang talagang nahanap mo na ang taong matagal mo nang hinahanap. Napayuko si Winter. Kumirot ang kanyang dibdib dahil alam niyang masasaktan niya ang lalaking naging sandalan nilang mag-ina sa loob ng 4 na taon. Pasensya ka na. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Wala kang dapat ikasorry. Nung una pa lang, alam kong darating na ang araw na ito. Nababalik ang tunay mong buhay. Pero, naging masaya din ako kasama ka. At sapat na sa akin na marinig yan, Winter. Huwag mo nang sabihin kay Judah ang naging relasyon natin. Bakit? Karapatan niyang malaman ng totoo. Dahil wala na ring magbabago pa. Nahulog ang loob mo sa akin dahil wala kang maalala. Akala mo, wala ka ng asawa at ikaw ay isang single mom. Hindi mo ako minahal para lokohin siya. Nangyari yun dahil sa sitwasyon mo. Mas masasaktan lamang si Judah kung malalaman pa niya ang lahat. Salamat sa pag-intindi. Salamat din sa pagmamahal mo sa akin at kay Hunter. Ako ang dapat na magpasalamat Kahit panandalian lang. Naging masaya ako na naging bahagi kayo ng buhay ko. Hindi napigilan ni Winter na yakapin si Cleo. Mahigpit din siyang niyakap ng lalaki sa huling pagkakataon. Palalayain na kita, Winter. Kasabay ng pagbitaw ni Cleo sa yakap ay tila tuluyan na rin nitong binitawan ang babaeng pinakamamahal niya. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad na palayo. Nanatiling nakatingin si Winter sa papalayong figura ni Cleo habang patuloy ang pagbatak ng kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa kanyang isip ang ilang pira-pirasong alaala. Isang lalaking nakasuot ng unipormeng sundalo at 2 singsing. Napahawak siya sa kanyang sentido. Nawala rin ang sakit na yun, pero sa puntong yun, may isang memorya siyang naalala. Pagkapasok ni Winter sa kwarto, nabigla siya nang makitang hinuhubad ni Judah ang damit at sapatos nito. Dito ka matutulog? Napatikhim si Winter at patay mali siya sa nakita. Sumampa ang lalaki sa kama para tabihan ang natutulog nilang anak. Nais ko kayong makatabing matulog. Ilang taon na akong walang maayos sa tulog. Damang-dama ni Winter ang pagod sa boses ng lalaki. Gusto niya tuloy maalala ang asawa niya at kung paano sila nagkakilala. Gusto mong katabi rin akong matulog? Medyo maliit ang kama kaya magkakasya pa naman sila. Asawa ko, halika na rito, matulog na tayo. Napalunok naman ng sariling laway si Winter bago marahang tumabi sa kanyang asawa. Tumayo ang balahibo niya nang pumaharap sa kanya si Judah at saka siya mahigpit na niyakap. Judah! Utal niyang saad, nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Judah. Humalakhak bigla si Judah at agad ding binitawan si Winter. Halos atakihin sa puso ang babae sa ginawa ng lalaki, ngunit hindi naman siya nakaramdam ng discomfort doon. Muntik ko lang makalimutan na nawalan ka ng alaalahan. Pasensya na, at sadyang miss lang kita. Nakangiti niyang bulong ng may respeto. Napalunok ng sariling laway si Winter. Sorry, nabigla lang talaga ako pero hindi ibig sabihin nun na ayoko sa yakap mo. Ayos lang ba sa'yo nahawakan ko ang mga kamay mo? Gusto ko lang makasiguradong matutulog akong katabi ka. Na hindi ito isang panaginip lang. Oo naman.
Namula tuloy ang mukha ni Winter nang halikan pa ni Judah ang kanyang mga kamay. Hihintayin kita hanggang sa maging komportable ka na sa akin. Kung kinakailangan na ikuwento ko pa sa'yo ang ating nakaraan, gagawin ko. Dahil sa sinabi ni Judah, nagkaroon ng pag-asa ang puso ni Winter na babalik din ang alaala niya. Magagawa rin niyang sabihin ang salitang I love you kung dumating man ang araw na yon. Pagkagising ni Winter sa umaga, nadatnan niyang nagluluto ng pagkain sa maliit na kusina si Judah. Buhat pa nito ang kanilang anak. Good morning, Han. Nakangiting bati ni Judah nang makita siyang papalapit. Binitawan muna nito ang sandok sa kalumapit kay Winter para bigyan ito ng halik sa noo. Bahagya namang nagulat si Winter, ngunit napangiti rin kalaunan. Good morning din. Bati ni Winter at binalingan si Hunter. Anak, halika na muna at baka nabibigatan na sa'yo si Papa. Ayaw po. Nakasimangot na tugon ni Hunter, kaya napabuga na lamang ng hininga si Winter. Aalis na tayo ngayong araw, Han. Nakausap ko na si Nanay Leia na uuwi na tayo sa bahay natin. Tinatansya pa nito na baka nabigla si Winter, ngunit inaasahan na iyon ng babae. Nalulungkot man siyang iiwanan na niya sina Nanay Leia at Cleo, pumayag siya kay Judah na bumalik na sa kanilang tirahan. Bibisitahin ko rin po kayo minsan, Nanay. Umiiyak namang tumangutango si Leia. Aasahan namin ang pagbisita niyo. Mamimiss ko kayo ng apo ko. Madamdaming usal ni Leia bago niyakap ang mag-ina. Ingatan mo ang mag-ina mo, sir. Biglang seryosong litanya ni Cleo kay Judah. Huwag kang mag-alala. Dodoblihin ko na ang safety nila. Seryoso rin namang tugon ni Judah na marahang ikinatango ni Cleo na tila napanatag. Paalam na po sa inyo. Kumaway si Winter sa taong kumupkop sa kanya habang papalayo ang kotseng sinasakyan nila ngayon. Hanggang sa hindi na nga matanaw ni Winter ang mag-ina. Hindi niya napigilang mapaiyak kaya agad siyang inalo ni Judah. Don't worry, Winter. Bibisitahin din natin sila. Tumango naman si Winter. Niyakap siya ng lalaki kaya sinuklian niya rin ito ng isang mahigpit na yakap. Gumaan ang pakiramdam ni Winter dahil doon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang nasasanay si Winter sa kanilang tahanan sa mansyon. At sa ilang buwan na yon, pabalik-balik din sila ng kanyang asawa sa ospital para tingnan ang progress sa kanyang kalagayan. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Winter sa balkonahe ng mansyon habang pinagmamasdan ang kalangitan. Narinig niya ang marahang yabag ni Judah hanggang sa umupo ito sa kanyang tabi. May iniisip ka? Saglit na natahimik si Winter bago marahang tumango. Pinaglaruan muna niya ang sariling mga daliri bago huminga ng malalim. Judah, may kailangan akong sabihin. Napatingin si Judah sa kanya, hindi ito nagsalita at tahimik lamang na naghintay. Hindi ko gustong may tinatago ako sa'yo. Noong wala akong alaala, akala ko single mom lang ako. Akala ko wala nang naghahanap sa amin noon ng anak natin. Minahal kami ni Cleo. Inalagaan niya kami. At sa paglipas ng panahon, nahulog din ang loob ko sa kanya. Nagkaroon kami ng relasyon. Pasensya ka na, Han. Ayokong malaman mo pa ito sa iba. Tanggap ko naman kung magagalit ka sa akin o masasaktan ka. Hindi bumitaw si Judah sa pagkakahawak sa kamay niya. Sa halip ay marahan itong inilapit si Winter sa kanya bago marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Tumingin ka sa akin. Nagangat naman ang tingin si Winter habang umiiyak. Han, hindi kita masisisi. Amnesia ang dahilan ng lahat. Hindi mo ako tinalikuran at lalong hindi mo ako ipinagpalit. Nawala ka. At ginawa mo lang ang alam mong tama
para mabuhay kayong mag-ina. Tuluyan ng napahagulgol si Winter. Kaagad siyang niyakap ni Judah ng mahigpit at marahang hinaplos ang kanyang likod. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa nga ako kay Cleo. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko na kayo muling nayakap ng anak natin. Iningatan niya kayo hanggang sa mahanap ko kayo. Salamat. Salamat sa pag-unawa sa akin, Han. Marahan namang hinalikan ni Judah ang noo nito. Ngayon, magsimula tayo ulit. Hindi na natin mababago pa ang nakaraan. Pero sisiguraduhin kong magiging masaya ang kasalukuyan at hinaharap nating tatlo. Marahan niyang paliwanag. Napangiting napaluhan naman si Winter bago marahang tumango rito. Humahangos na nagising si Winter mula sa pagkakahiga. Unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha sa mga mata nang maalala ang lahat ng nangyari sa kanya. Nagising din si Judah dahil sa magkakasunod na hikbi na kumakawala sa bibig ni Winter. Han, anong nangyayari? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Judah na nasa kanyang tabi lamang. Halatang inaantok pa ito. Nakangiti namang umiiyak si Winter. Nag-aalalang nakatingin sa kanya si Judah. Agad na dinambahan ni Winter ng yakap ang lalaki. Honey, nakakaalala na ako. Naalala na kita. Umiiyak niyang sambit habang hinahalikan ang buong mukha ni Judah na mukhang tuwang-tuwa rin sa kanyang balita. Sa wakas, Winter, naalala mo na ako, asawa ko. Pasensya na at ngayon lang ako nakaalalahan. Alam kong nahihirapan ka rin. Wika niya saka umupo sa tabi ng asawa nang sumandig ang lalaki sa headboard ng kama. Napailing si Judah at hinalikan ang pisngi ni Winter. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya ko maghintay hanggang sa maalala mo na ako. Ang importante ngayon, bumalik kayo sa akin. Patuloy na humihingi ng tawad si Winter, lalo na nang maalala niya na noong araw na tumakas siya sa mga guards. Kaya huwag kang lalabas na ng bahay nang di nagpapaalam. Ayos naman sa akin kung may gusto kang bilhin sa labas. Pero please, Winter, isama mo ako o kahit mga tauhan ko para mapanatag naman ako. Mm-mm. Sa susunod, kapag sinuway mo ako, parurusahan kita. Ha? Anong klaseng parusa yon? Ipapakita ko sa'yo. Napailing si Winter at napatawa na lamang. Bahagya siyang hinila ni Judah palapit hanggang sa nakayakap na ito sa kanya. Ang parusa mo, habang buhay tayong magsasama. Nakangiti si Winter habang marahang hinaplos ang pisngi ng asawa. Promise, hindi na ako aalis pa nang hindi nagpapaalam sa'yo. Masuyong hinalikan ni Judah ang noo ni Winter bago siya niyakap ng mahigpit. Ilang beses na kitang muntik mawala. Ayoko nang maranasan ulit yun. Hindi na mangyayari yon. Ngayong naaalala na kita, alam ko na kung saan talaga ang tahanan ko. Mahal kita, Han. Mahal din kita, Han. Mama, Papa, gising na po ba kayo? Napatawa ang mag-asawa at sabay na nagkatinginan. Mukhang may mas importante pa tayong susundin kaysa sa parusa ko. Hintayin mo na lang ulit ang tamang pagkakataon. Napailing na lamang si Judah bago muling hinalikan ang noo ng asawa. Magkahawak kamay silang lumabas ng silid upang salubungin ang kanilang anak. Habang naglalakad, hindi mapigilang mapangiti ni Winter. Unti-unti nang bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Ang una nilang pagkikita ni Judah, ang pag-iibigan nila, ang kanilang kasal at ang pangakong habang buhay silang magsasama. Napahinto siya at muling hinarap ang asawa. Salamat dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa amin. Ngumiti si Judah at marahang hinawakan ang kanyang pisngi.
Kahit ilang taon pang lumipas, hahanapin pa rin kita dahil ikaw ang tahanan ko. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang bumawi si Judah sa mga panahong nawala siya sa tabi ng kanyang pamilya. Halos araw-araw nitong isinasama si Hunter sa paglalaro, pamamasyal at maging sa simpleng pagkain sa labas. Hindi nito gusto na may masayang pangsandali kasama ang anak na ilang taon niyang hindi nayakap. Halos hindi na maalis ang mga ngiti sa mukha ni Hunter habang nakasakay sa balikat ng ama nito. Tuwang-tuwa itong nakikinig sa mga kwento ni Judah tungkol sa pagiging sundalo. Papa, ako rin po ba magiging sundalo paglaki ko? Napangiti si Judah at marahang ginulo ang buhok ng anak. Kapag yun ang pangarap mo, susuportahan ka ni Papa. Pero kahit na ano pang piliin mo, basta mabuting tao ka, ipagmamalaki kita, anak. Masayang tumango si Hunter bago palihim na lumapit sa tenga ng ama nito. Papa, kailan natin susurpresahin si Mama? Napabungis-ngis si Judah. Halatang excited din ang bata sa lihim nilang plano. Konting tiis na lang, buddy. Siguradong iiyak sa saya ang mama mo. Hindi alam ni Winter na ilang araw nang may inihahandang sorpresa ang mag-ama. Maging ang mga kasamahan ni Judah sa kampo ay lihim na tumulong sa paghahanda. Sumapit ang araw na inimbitahan ni Judah si Winter sa quarters ng kanilang kampo. Nagtaka pa si Winter nang makita ang mga sundalong nakangiti at nakahanay sa magkabilang gilid ng daan habang may hawak na mga bulaklak. Han? Anong meron? Hindi kaagad sumagot si Judah. Marahan itong inakay si Hunter sa harapan. Hawak ng bata ang isang maliit na kahon. Mama, sabi ni Papa, gusto ka raw niyang ligawan ulit. Napahawak si Winter sa sariling bibig habang unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumuhod si Judah sa kanyang harapan at kinuha ang singsing mula sa kanilang anak. 4 na taon kitang hinanap. At ngayong binalik ka na sa akin ng Diyos, gusto kong ulitin ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Napangiti ito habang nangingilid ang mga luha. Winter York, papayag ka bang muli akong pakasalan? Hindi na napigilan ni Winter ang tuluyang pagpatak ng kanyang mga luha. Paulit-ulit siyang tumango bago mabilis na niyakap ang asawa. Oo, Judah! Oo! Naghiyawan at sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga sundalo habang masayang tumatalon si Hunter sa kanilang tabi. Yay! Ikakasal ulit sila Mama at Papa! Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nagpasa si Judah ng kahilingan na bumaba sa pagiging lieutenant upang tumanggap ng tungkulin na hindi na nangangailangan ng matagal na paglayo sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang desisyong yun, ngunit buong puso itong sinuportahan ng kanyang nakatataas. Alam ng lahat ang mga sakripisyo at serbisyong na ibigay ni Judah sa bansa sa loob ng maraming taon. Panahon na rin upang unahin naman nito ang pamilyang matagal niyang ipinaglaban. Habang magkahawak kamay sina Judah at Winter at masayang naglalakad, sa unahan nila si Hunter, pareho nilang napagtanto na hindi man naging madali ang landas na kanilang tinahak, bawat paghihintay at bawat luha humantong din sa iisang tahanan, ang pamilyang hindi na muling paghihiwalayin ng pagkakataon. Ang kwento ni Winter at Judah ay nagpapaalala sa atin na minsan nananaig ang puso at damdamin kesa sa isipan. Nakagagawa tayo ng mga desisyon sa buhay na minadali natin at maaaring pagsisihan sa bandang huli. Ngunit ipinakita rin ng kanilang kwento na hindi lahat ng pagkakamali katapusan ng